Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Inday Sara, nako, meron na naman silang bagong pag-iisipan, meron na naman po silang bagong ikakataranta. Nagsabi po si BP Sara na hindi siya miyembro ng House of Cards. Tatalakayin po natin yung meaning niyang House of Cards. Maraming binabato sa mga nagsasabi po na si BP Sara ay boba. Ngayon po, pinapatulan na po lahat ng mga katanungan nyo. Nung siya po ay miyembro pa ng gabinete, alam niyo po yung ibig sabihin ng hindi ka pumapatol ng ikasasakit ng iyong kasi miyembro ka pa alam nga naman banatan mo. Pero ngayon, nakita nyo naman, lahat ng itanong nyo, ay tanong sa kanya, may mga magagandang kasagutan. Kahit po palaisipan, pero at least buhay na buhay po ang mundo ng vlogging. Okay, ito na naman po yung may mga sakit sa pilit na nagpupumilit na wala daw umaaten sa mga maisog rally, no? Na ang maisog rally daw po ay nilalangaw tuwing may maisog rally. Alam nyo, kaya hindi kayo pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi natin, no? At syempre pa yung sagot natin dito sa maganda naman palakad dito ayon sa mga oligarko. Lumabas din si Ramon Ang, no? At saka yung si Enrique, anong pangalan? Yun na nga. Yung oligarkong si ano na nga pangalan nung in-interview ni Katonying? Ayan, si Enrique Rason. Tingin niyo po ba yan, si Enrique Rason. Okay. Yan mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tignan nyo po papakita ko po sa inyo kung paano po sila manlinlang. Actually, panlilin lang na itong ginagawa ng mga to. Ayan po, picture. Di ba? Obviously, eto po, hindi pa po nagsisimula. Kung makikita nyo po yung tao doon sa stage, nagsiset up pa lang. Di ba? Nagsiset up pa lang yan. Ayan, inaayos pa yung mga upuan. Tignan nyo yung comment niya. Babasahin ko na lang kasi bawal po yung ilagay yung pangalan ng mga ayaw. Okay. Basahin natin tong taon to. Huwag natin pangalanan. Mga tukmol Ayan po, ang sabi niya, good morning. Daming upuan na. Maisog yan. Ganyan po yung typical na pinapakita nila. Depende po sa day, time, no? Very obvious. Spy po. Alam niyo po, talagang ganun po ang labanan. Kahit saan po meron. Dito muna kayo. Huwag muna yung mga chismis. Mamaya sasagutin natin lahat yan. Ito, spy pa ba kailangan yan? Very open po yan Ang ini-spyan po yung mga meeting. Ito po, very open Pupunta sila dyan, wala pang tao. Tignan niyo po sinabi, good morning. Ano ibig sabihin nun? Anong oras kaya yan? Good morning. Morning po yan. Anong oras po ba nagsimula? Hapon. Hindi po kinakailangan na spy yan dahil liwasan yan Liwasan Bonifacio yan Baba nga ako rito. Ako ay halimbawa, Tambilawan na supporter. Tambaluslo supporter. Baba ako, picturean ko. Wala pang tao. Good morning ganyan po sila manlinlang. Ngayon, kada may nakikinig po sa kanila na kapares nila,
pagdududahan na sila eh. Paano nyo sasabihin na onti, nung nariyan na sila bundok, nung nariyan na po, nagsimula na po yung mga ano, wala nga akong maupuan eh. Punong-puno ng tao nung nagsimula. Meron pa mga picture, hindi ko na ipapakita kasi mahabang proseso. Meron pa mga picture na konti lang yung ano, yung tao nakaupo. Napakainit po diyan. Maniwala kayo yan, Liwasang Bonifacio na yan, napakainit po. Wala pong silong, wala pong bubong yan. Nakuha nyo? Kaya yan, pagdating talaga dyan, expected ko na yan, hindi ko matatapos eh. Kasi siyempre, unahin natin yung sarili natin. Pupunta kayo riyan, nung wala pang tao, kukunan nyo ng picture, tapos kakantsawan nyo. Tapos makikita ng mga kapanalig nyo. Pagpanood kayo, ba't puta, punong-puno ah. Kaya sila, nare-realize ng mga loyalista at ng mga supporter ni BBM, pinagluloko lang kami. Pinagluloko lang kami nitong mga vlogger namin. Pinagluloko kami nitong mga sinusuportahan namin. Paano nyo sasabihin na walang tao? Punong-puno nga. Wala nga akong maupuan. Pwede ka umupo siguro bandang likod kasi hindi ko alam ang sitwasyon dun. May mga drone naman po. May mga drone naman. Tumingin kayo ng totoo. Hindi naman nililihim yan. Nasa SMNI. Panoorin nyo sa SMNI. Yung kabuuan. Kasi kami, siyempre, yung sa harap lang kami, kung nasan lang kami, wala naman kaming drone. Kaya kayo, wala na naniniwala sa inyo. Kasi pag nag-feed ka na nag-feed ng panay kasinungalingan, tapos makikita naman po ng mga mamamayang Pilipino, no? Na putya, pag nanood naman sa mga vlogger ng Duterte, ang dami naman po palang tao. Ang daming tao naman. Putya, naroon ako eh. Magbubulahan ba tayo? Ako pa babubulahin yun na naroon ako. Kaya po, at saka hindi po yung people power. People power ba yan? Rally lang po yan. Sona lang po yan. Kaya iniiba-iba nila. Sasabihin nila, bigo na naman. Yung mga iba nakakaintindi. Ito naman ang sinasabi. Bigo na naman ang mga maisog. Kasi presidente pa rin si Marcos. Bakit? People power na ba ang pinanawagan? People power na ba? Pumunta na ba sa Malacanang o EDSA, agawin ng kapangyarihan? Wala naman eh. Nagsona lang po, mga manggagawa. O si Attorney Bundok, ang ganda ng mga sinabi. Matalino talaga, no? Si Attorney Bundok. Sana maging politiko yan, magiging mahusay na politiko yan. Matindin daw ba ako kahapon? Opo, may live ako. Okay. So, patuloy po yan. Ganyan po diskarte nila eh. Nabubuhay sila sa kasinungalingan. Kahit ang dami-dami ng tao. Hindi ko maintindihan kung ano ang meaning sa kanila ng marami. Siguro ang meaning sa kanila ng... hindi ko... meron ba kayong rally na ganyang kalaki? Magparally kayo, sabihin nyo onti. Napakarami po. Ito po, marami po to, no? Iba-ibang sektor po yan. Iba-ibang grupo po. Ibig sabihin, marami pong sumusuporta na sa maisog. Nagulat nga ako yung labor group eh. Iba talaga sila magsalita eh, no? Talagang SONA mamaya, bukas pa po yun, yung SONA. Okay. Punta na po tayo rito. So, wag po kayong basta sa bagay, kayo hindi naman naniniwala sa kanila. Kayo pong mga taga-kabilang panig. Wag po kayong basta-basta naniniwala. Panahon na social media ngayon. Medyo ikontra-kontra nyo naman yung mga sinasabi ng mga vlogger nyo. Pag sinabi ng vlogger nyo na nilangaw, maghanap naman kayo kung totoong nilangaw. Kasi kung simple lang po na hindi po yan inililihim. Lantad na lantad po yung mga live ng mga vlogger. Ang dami po naka-live. 'Di ba? Halos lahat ng mga maglulupang vlogger. Kami po
Kami po mga maglulupa kami, oh. Kami po yung mga maglulupang vlogger, eh, yung mga alta na vlogger na hindi pwedeng maarawan. Eh, wala na po tayo. Magpaaraw naman kayo. Mababawasan ba yung kutis? Yung mga kutis kasi mababawasan yan. Bawal. So, alam nyo, tuwan-tuwa po ako. Etong dalawang vlogger na to. Ano po to eh, yung mga mukha talaga silang alta, di ba? Alam mo yung itsura ng, si Badong, puta, alam mo, iskyawer eh. Itsura ni Badong, makita mo, puta, itatago mo kagad yung bag mo, di ba? Mukhang manghablot si Badong, o kaya mukhang ho-hold upin ka eh. Pero yung may mga vlogger po talaga, yung itsura nila, yung third floor, bilib ako dun sa mga yun kasi itsura nila mukhang mayaman yung kilala nyo ba yung third floor na vloggers? Mukhang mayaman yung dalawa na yun eh, pero talagang naroon eh. Nakakasama namin eh. Kasama namin yung mga third floor vloggers. Eh ang kutis nila kahit hindi po sila maputi, alam mo ano eh, no? Iba itsura nila sa amin. Sa amin nila basdak, no? Paano di ka malobat? Eh, alam niyo po yung adrenaline, pag naroon kayo, mapapasayaw kayo eh. Kaya nga hindi ko na tinutok sa sarili ko kasi hindi ako makasayaw ng todo eh. Iba talaga yung may bubong. Alam niyo, iba talaga yung may bubong eh. Okay. Yusek ba dati yun? Hindi ko alam eh. Sabi ko, putya, alam niyo po kukumpara sa amin, alam mo talaga na meron silang ano eh, pati mga tinitignan ko yung babae, sabi ko, ang ano naman kahit hindi siya maputi, iba yung kutis ng ano no, iba yung kutis. Na ako pa maiinggit po siya, sarap buhay nga ako eh. Hindi po ako naiinggit kaya ako sila binabanatan. Kaya ako sila binabanatan kasi ano sila? Anong tawag diyan yung mga tambaluslos? Hindi kailan ba ako nainggit diyan sa mga tambaluslos na yan? Eh pareho din kami mga maglulupa. Maglulupa nung araw yung mga yan, puta. Nung nanalo yung presidente nila, putya, akala mo ano na sila eh. Mga kaya naman pala yung third floor, iba kutis nila, no? Iba talaga kutis nila kaya kumpara sa amin eh. Yusek pala yung mga wala ko kaidi-idi. Kala at least sila putya kahit mataas ang pinanggalingan nila, 'di ba? Kasalamuha mo. Naiinitan eh. Etong mga dating yung mga tambalos-los ngayon, puta mas maglulupa pa sa amin. Kung saan mo lang nakikitang mga ano yan, 'di ba yan yung mga mahilig kalye survey. Ngayon, parang ano na rin sila eh, no? Hindi na sila maarawan. Magpaaraw kasi kayo para makikita nyo, makita po ninyo yung tunay na kalagayan, no? Balik kayo sa araw. Para hindi kayo maganda po sa katawan nyo na arawan paminsan-minsan eh. Si Badong nga kahit ganito kutis, 'di ba hindi na tayo gano'n naarawan kasi maglakad man tayo, either umagang-umaga o hapon paggabi na. Pero yun, no, tanghalin tapat, talagang nakailang palit na t-shirt ako. Kaya bumibili ko mga 10 ganito, 10, bagong bili ko itong mga t-shirt na suot ko. 10 t-shirt na puti. Masaya po talaga, iba po talaga. Kaya pag nararamdaman ko, eto na, nauupos na ako. Unti-unti na akong gumigilid. Gumigilid-gilid na ako. Ayan, tapos pag nasa gilid na ako, at pag nakakita na ako na upuan at nakaupo, wala na. Wala na yung ano ko, biglang nawala na. Pasundo na ako. Nak, sunduin mo na ako rito. At hindi ko na kaya.
Ganyan po ang nangyayari lagi sa akin sa pagba-vlog. Kahit po sa ibang lugar, 'pag yung hindi niyo na ako nakikitang sumisigaw, ano sa mga kasi nililibang ko sarili ko, naiinip ako dahil putya, hindi tayo sanay na hindi nagsasalita, eh. Kaya kita niyo pati yung mga nasa stage, malapit lang ako sa stage, eh. Kaya 'pag nagtanong sila sinasagot ko, "Oo, laban na 'yan." O kaya hindi po totoo na nilalangaw, ha? Baka wet packs nyo lang yung nilalangaw, mga ungas. Manood kasi kayo, pumunta kayo ron, mag-disguise kayo. Sa bagay, hindi naman kayo sikat eh. Ito mga tambalos-los na to, kahit pumunta kayo sa rally namin, walang makakakilala sa inyo. Makakala nyo naman, napakasikat yung mga tao. Okay, punta na tayo rito sa mga iba pang ano. Alam nyo naman biruan lang yun eh. Hindi naman para sa kung kanino yun eh. Okay. Ito po ang totoong SONA, no, na ano. Si Pangulong Marcos po, yung self-rated poverty, pinakamataas po sa loob ng 22 years. Natalakay na rin natin to pero pinapaalala ko lang. Kasi kung ano-ano po sasabihin nila, nakala mo ang unlad ng Pilipinas eh. Ang sukatan po, kung yung poverty ay napababa ninyo. Dito po, kay Pangulong Marcos, SWS po to ha, pinagpipitaganang survey. Ito po, 58%, mahigit kalahati po ng mga Pilipino nagsasabi sila mahirap. Grabe, no? Congratulations, ito po ay pinakamataas mula noong 2008. Galing mo. 2008. Ito pa po tama, napaalala ni Inday Bidak. Ito lang po ang tanging administrasyon na merong advisor on poverty alleviation. Ayan. Paano? Ano ba inatupag ni Gadon? Banatan din ng mga Duterte, banatan din. Ang intindihin mo kasi Gadon, paano mo mapapababa yung poverty? Yan yung trabaho mo eh. Okay. Kasi linggo ngayon, nagbabasa-basa lang po tayo ng mga tweets. Ito, magandang sinabi ni Ryan Lingo. Dapat nakikilala nyo rin itong mga kakampi natin. Happening in the Philippines now. Yan. Sabi po ni Ryan Lingo, Marcos is the current president. The country is facing huge problems like inflation, criminality, hunger, corruption, and the impact of climate change. But the government, Dilawan and Kakampings, keep attacking the Dutertes and their allies. Tignan nyo. No? Kaya hindi po natutugunan yung mga suliranin. Mas inuunan yung atakehin yung mga Duterte at yung mga kakampi ng Duterte. Kaya alam niyo po yung Duterte, nakapag-establish na yan ng kanilang uri ng leadership. Yung Duterte po, nakilala na ng mga tao yan kung anong uri sila ng pamumuno. No, yung Duterte po, kahit wala pong SONA, mismo ang tao, tanungin mo ang tao kung ano ang mga proyekto ni Pangulong Duterte hanggang ngayon. Alam pa po nila, alam nila yung war on drugs, alam nila yung NTF-ELCAC, alam nila yung build, alam nila yung mga 10 taon na yung passport, yung pinalawak po yung lisensya, 10 taon na rin kasi hindi ako nagda-drive kaya hindi ko alam. Alam din ng mga tao na dinoble yung sweldo ng pulis at sundalo. Ang dami pong alam ng mga tao. Alam po nila. Hindi po nililihim. Kasi po, pag proyekto, ang sukatan po ng proyekto na nararamdaman ng tao, alam nila. Alam nila na pinasara yung Boracay. Alam nila na may Dolomite.
no? Yan po ang mga tunay. Ito po, lihim eh. Lihim yung mga tanungin mo po kahit po yung mga supporter, ano ba nagawa na ni Pangulong Marcos? Eh di abangan nyo sa SONA. Putya mag-aabang pa kami sa SONA. Kay Pangulong Duterte, kitang-kita namin, war on drugs, tumahimik yung aming kapaligiran, nawala yung mga adiksyonist. Oh, build. Walang tulay, may tulay. Simple yung build. Buong Pilipinas po yan. Alam ng mga tao, naramdaman nila. Kitang-kita po eh. Alam niyo yun? Bigla na lang mababalitaan natin. Hindi po pinagmamalaki nga eh. Nababalita na lang basta. Sa dami nga, sa totoo lang po, ang mga vlogger ni Duterte talagang ikaw na mamimili ng achievement eh. Kung ano yung ipagmamalaki mo eh. Ang sinasabi namin nga sa inyo, ipagmalaki nyo kaya. Wala kaming alam eh. Sa totoo, wala tayong alam, di ba? Ang alam namin, panay mga hindi napatupad. 20 pesos na bigas. Kaya nga naging kanta na yan sa rally. Di ba? Nasa na yung 20 pesos na bigas. Ayan yung sinasabi natin eh. Nasa na yung 1 million pabahay. Sila na rin na sumuko. Yun po ang mahirap. Kung kayo na nangako, kayo pa sumuko. Sinabi ng Housing Department, Department of Housing, hindi namin kayang ipatayo ang 1 million na pabahay sa taon-taon. O kita nyo naman ang ginawa sa PhilHealth. Naubusan pa ng pera. Ang dami na pong pera. 500 billion po pinag-uusapan dito. Pang-ayuda, 800 billion. Unprogram funds. Unprogram, wala po sa programa. Bahala po Pangulo. Kinapos pa yung 800 billion. Kalahating taon pa lang tayo. Nang hingi pa sa PhilHealth. Kapos na kami ng pera. Pera dyan. Yari kayo ngayon. Sa PhilHealth, ang dami pong magsasampa ng reklamo sa Supreme Court. Tignan natin ang husay ninyo. Pera ng taong bayan, no? Hindi po maayos. Buti sana kung napaka-ideal na pupunta ka sa ospital, wala ka nang gagastusin, wala ka nang bibilhin, wala kang angal, di ba? Hindi naghihirap ang tao pag nagkasakit, nakaramdam, punta na ospital, pag uwi niya, maganda pa rin pa. Sa atin, papasok na ospital yung may sakit, ang magkakasakit na after nung gumaling yung may sakit, yung buong pamilya. Sa kahahanap ng mauutangan kung paano ilalabas yung may sakit. Mga bangag lang ang walang alam sa mabuting nagawa ni Perardo. Alam din po nila. Alam din po nila. Kaya lang sinisiraan nila ngayon. Diba? Katulad ni Vice Ganda, alam niya may dolomite eh. Kaya lang sinisiraan ni Vice Ganda na hindi pa nakatuntong sa dolomite. Oy, Vice Ganda, bago mo siraan, no? Bago mo siraan yung dolomite, pumunta ka muna ron. Paano ko natiyak na hindi pa nakatuntong yan? Sikat yan eh. Imposible namang walang vlogger na nakapag-video dyan na nagpunta yan sa dolomite. Imposibleng walang tao na nakapagpa-picture dyan na nagpunta. Biruin mo yun, binabanatan mo, Vice Ganda. Bumibira ka sa dolomite, hindi ka pa nakakarating. Yan po. Alam nila na may proyekto, binabanatan lang. Yan pong walang kamatayang war on drugs na yan. Binabanatan lang nila na talagang akala mo kung pakikinggan mo yung mga detractors ng war on drugs, akala mo yung pinahilera lahat ng tao. Sige, bahala na, tirahin na yan. Hindi po ganun yun. Yung war on drugs po hanggang pong kabababaan. Tignan po ninyo kung ano po ang pinoproblema nila. Pinalalabas daw na nanlaban yung mga hindi nanlaban. Kahit po yung mga tao, tanungin nyo po mas gusto nila na magtanong kayo sa tao. Kung gusto ba ng tao yung war on drugs o hindi. Baka namimiss ni Vice Ganda
Tanong lang ba Ganta, ba't ka galit na galit sa pagganda ng Dolomite? Ha? Isa ka ba sa umi-ebak dyan? Ay, naroon ba sila? Attorney Trixie? Siguro gusto nila makita. Kasi kami, mga batang Dolomite kami. Okay. Yun yung sinasabi natin. Alam din nila na may proyekto. Alam din nila, kaya lang sinisiraan lang nila. Pati nga yung sa West Philippines. Alam po nila na maganda yung samahan ng Pilipinas at China noong panahon ni Duterte. Pinasasama lang nila. Ano sabi ni BBM? I was horrified. Not a secret to deal. Horrified ka? Alam na lahat ng tao na magkaibigan si Xi Jinping at saka si Duterte. Na horrified ka pa? Ibig mo sabihin, pag nagkikita yung dalawa, nagpipicturan lang. Wala. Papicture lang tayo, wag tayong magkasundo. Wala tayong pag-uusapan si Jinping. Ano lang to? Para makita lang na nagpapapicture tayo. Sa tingin mo, ganun yun? Kaya tahimik ang China at Pilipinas no sa West Philippines. Kaya biglang yung mga mangingisda natin nakakapangisda. Pinasamaan nyo eh. Pinasasamaan ninyo. Pro-China yan si Duterte. Pro-China. Alam nila yung mga proyekto, pilit nilang pinasasama. NTFL ka. Buti hindi nyo napasama yung NTFL ka. Papalagan na kayo ng masundalo pag pinasama nyo pa. Subukan nyo. Yan na huling estro nyo. Subukan nyo makipag-deal sa makipag-pistok uli. Okay. Kaya alam po nila yan eh. Sinisiraan lang nila yung mga Duterte. Dahil akala nila, utak dilaw nga eh. Akala nila, kahit wala tayong ginagawang proyekto, kahit wala tayong ginagawa para sa mahirap, bigyan mo lang yan ng ayuda, matutuwa na. Hindi po ganyan yan. Tanungin mo yung mga taong hindi binigyan. Bakit wala kayo ayuda? Baka mayaman kayo. Anong mayaman? Mas mayaman pa nga sa amin yung nabigyan ng ayuda eh. Kaya lang, sino ba naglilista ng mga ayuda? Yun. Hindi naman po yung, di ba? Alam nyo na. Kaya mas marami pong galit. Hindi ba kayo nagtataka? Ang tagal nyo na namimigay ng ayuda. Tignan nyo po mga kalokohan ng mga yan. Panay panlilin lang eh. Panlilin lang talaga ang kaya. Tiga, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng pinakamalupit na panlilin lang. Ito po, sabi, Speaker Martin Romualdez is the highest gainer in the latest Pulse Asia survey. Highest gainer daw si Martin Romualdez. Siya raw ang may pinakamalaking itinaas. Ang liit lang ang liit ng trust rating niya eh. Natural. Pag tumaas ng konti, malaki na tinaas. Kasi hindi tumaas si Sara Duterte, na-maintain niya yung taas niya eh. Ilan ba si Martin na tumaas kanyo? 35. Ilan si Sara Duterte? 71. Wala pa sa kalahati ni Sara Duterte. Opo. Bakit sinasabi dito? Pag nagbalita to, Speaker Martin Romualdez is the highest gainer. Ganun po sila manlinlang. Highest gainer si Martin, ang tindi. Congratulations, Martin. Pero ang katotohanan, kulelat. Most distrusted. Pero pag binalita nila, highest gainer. Pinakamalaking tinaas na trust rating. Ilan ba yung tinaas? Ilan na siya ngayon? Siguro, nahigitan na si Sara Duterte. Hindi po. 35 eh. Ewan ko kung dati yata 31. Naging 35. Tumaas ng 4. Di si Sara Duterte, ilan ang tinaas? Walang tinaas. Di talo siya ni Martin. Tumaas ng 4 eh. Si Sara Duterte, walang tinaas eh. Pag kayo, tambalos-los, nagbalita, ganyan.
Parang sinabi nyo yung pinakakulelat sa klase. Putya, tumaas siya. Dating 75 yan, ngayon 76 na. Samantalang yung yung first honor dati, putya, bumaba ng 1 point. Dating 99, naging 98 na lang. Talo siya nitong 75 na naging 76. Kasi tumaas eh. Ayun, bumaba oh. 99 dati, naging 98 na lang. Walang kwenta yung first honor na yun kasi bumaba siya eh. Ganun po sila magbalita. Para lang po maunawaan ninyo, ginagawa nilang tanga yung mga tao. Kailan pa dapat purihin yung 75 na naging 76? Ha? Kaysa dun sa 99 na naging 98? Eh puta, kahit pinakabubong Duterte supporter, mauunawaan. Teka muna, ano ba mas mataas? 98 o 76? Pag mamalaki pa, tumaas daw si Martin. Pinakamalaki raw tinaas. Eh 35 lang si Martin. Si Sara Duterte hindi tumaas 71. Wala pa sa kalahati. Okay. Puntahan po natin yung iba pa. Ito. Maganda banat nila dito eh. No? Sabi rito, mga DDS ayaw na ayaw sa ayuda. Pero si BP Inday, ang Office of the Vice President, lahat namumudmud ng ayuda. Anong ligasiya pala maalala sa kanya sa DepEd at OBP? Ayan. Pinakita po rito, si BP Sara daw namumudmud ng ayuda. Ayan. O di palakpakan natin si BP Sara. Alam mo, kayong mga tambaluslos, may na talaga kukote nyo eh. Kung nakikinig kayo sa amin, no? Kung nakikinig kayo talaga sa mga vlogger na matitino, wala naman kasi matino sa vlogger nyo eh. Kaya kayo nabobobo eh. Okay. Kung nakikinig talaga kayo, hindi namin tinututulan yung pagbibigay ng ayuda. May problema tayo sa Pilipinas. Ang sabi ni Pangulong Duterte, magtrabaho ka. Hindi niya naman trabaho yung pagbibigay ng ayuda eh. Isubsob mo yung ulo mo dyan sa trabaho. Yan yung payo ni Pangulong Duterte. Bilang presidente, isubsob mo yung trabaho. Hindi ka ikot ka ng ikot para mamigay ng ayuda. Trabaho ng DSWD. Trabaho yan ng DSWD. Sabi ba namin wag mamigay ng ayuda? Okay yan mapamimigay ng ayuda, pero ipaubaya mo na yan sa DSWD, sa mga mayor, gobernur. Isubsob yung ulo, yan yung sabi ni Pangulong Duterte. Dating Pangulo yun eh. Alam niya yung trabaho ng Pangulo ng Pilipinas. Dapat pinag-aaralan mo yung mga nangyayari. Kaya ka nga, may mga sekretary para silang gumawa niyan eh. Kasi nga, alam nyo na ngayon, hindi po kami, hindi kami tumututol sa binibigay na ayuda. Lalo na po, kalimbawa yung 4-piece, kita nyo naman. May silbi yun eh. Yung 4-piece na yan eh. Okay, punta po tayo rito sa mahiwagang House of Cards. Alam nyo, lulan-lula na naman sila dyan, no? Sabihin muna natin. Si Inday Duterte, dalawa po yung nasasaktan sila ngayon eh. Yung sinabi raw ni Inday Duterte na hindi na siya tatanggap ng anumang cabinet position mula kay Pangulong Marcos. Hindi na raw siya tatanggap. Ang sabi nila, pinapakita nila yung kay Pangulong Marcos na, okay, that's her decision. Parang ang sinasabi nila, walang pakialam yung Pangulo. Alam nyo,
tinanong si VP Sara, hindi niya po pinagmamalaki. Pinalalabas niyo na pinagmamalaki niya, hindi na ako tatanggap. Tinatanong po siya, no? Inaambos po ay yung mga hindi po press con, ang tawag po ron sa mga instant na mga tanong at instant na sagot, ambush interview. May activity, pagbabasa activity, pinalibutan siya ng mga reporter, tinatanong siya. Kung bigyan po kayo, si Lenny kasi binigyan eh. Inalok, binigyan. Kung bigyan po kayo ng another position, tatanggapin. Hindi na ako tatanggap. Ano po masama doon? Sinasabi nila walang pake daw yung Pangulo. Wala kayong pake. Bakit nyo pinag-uusapan? Sa lahat ng mga walang pake, kayo ang apektado. Lagi nyo sinasabi na yung wala nang bilang o hindi na nagmamatter yung mga Duterte. Paulit-ulit kayo dyan. Yung mga Duterte, wala na yan. Wala nang pumapansin. Yung mga Duterte, iniwan na ng kanyang mga supporter. Totoo po yun. Yung mga supporter na politiko, na kung sino yung Pangulo, doon pumupunta, iniwan po siya. Pero sino po ang hindi nang iiwan kay Pangulong Duterte? Yung mga mamamayang sumuporta sa kanila. Patuloy na sumusuporta sa mga Duterte. Marami pong grupo, no? Marami na po at dumadami pa. So hindi po ubra na isang grupo lang po yung susuporta kay Pangulong Duterte. Ang katotohanan po, ito hindi po ito maunawaan ng mga bagito sa politika eh. No, yung mga walang alam po sa politika, hindi po nila naunawaan na yung pagsuporta po sa isang magaling na tao ay hindi po yung monopolyo ng isang grupo. Pwede nyo bang awatin yung mga grupong gustong sumuporta sa Duterte? Hindi. At yan po ang meaning ng politika. Ang politika po ay politics is addition, hindi po subtraction. Oh. Yung mga mahilig po na kami lang ang tunay, ito lang isang grupo lang dapat na sumusuporta. Hindi po politika ang gusto nyo. Fans club. Fans club nga lang eh. Nakuha niyo po ba yung fans club? Kaya wag po kayo magtaka na nahalo kasi kayo dyan. The more, the merrier. Ganun po ang politika. Di ba? Ibig mo sabihin, si Ka Eric, dapat sumunod kung kanino. O si Badong. May kanya-kanya pong grupo yan. Lahat po yan susuporta sa Duterte. Hindi po pwedeng, kami, wala pong ganun eh. Pwede po yan sa mga tawag. O kami lang ang tunay. Sabihin nyo, the truest. O kami lang ang pinakatangi, natatangi, kataas-taasan, katangi-tangian. Pwede nyo pong itawag sa sarili nyo, pero hindi nyo po pwedeng sabihin na kami lang yung pwedeng sumuporta. Kaya kung tunay kayong susuporta, dito lang kayo sa grupo na to. Hindi po ganun ang politika. Ang politika po, may grupo kayo, katulad po nung labor group. Kahapon, gulat kami, ang dami. Di ba? Sinalubong natin, naka-ano po yun, naka-live. Gusto nilang sumama sa maisog eh. Oh, pwede po bang sabihin na kayo ba ay tapat na Duterte supporter at kayo ay naniniwala na hindi po ganun ang pamumulitika. Ang politika po, lahat ng gustong sumuporta. Boto yan eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga bumabatikos po sa mga Duterte ngayon, sinasabi ko sa inyo, mauna pa sa akin sa Malacanang. Pag nanalo na si BP Sara, naroon na yan, naka ISD ako, isda ako. Meron pa silang t-shirt na isda. Kaya po dapat dito, pag pumasok po kayo sa politika, lawak ng utak ang kailangan. Lalawakan yung utak. Hindi po ubra na po siya. Bakit doon? Bakit may mga grupo? Bakit may... Hindi nyo na po kayang kontrolin yan. Kahit po kayo ang kauna-unahan. Kahit po kayo ang kauna-unahan na grupo na sumuporta.
Nasa history na kayo. Congratulations. Pwede niyong ipagmalaki yan na kami yung unang grupong sumuporta. Pero may mga sumusuportang iba-ibang grupo eh. O yun po yun. Ano ba magagawa mo ron kung yung puta, so Duterte ako. O pwede mo bang pigilan yun? Kung may mga 2,000 naniniwala dyan sa tao na yan. 2,000 ang boboto sa Duterte. O mali din po yung mga boycott nyo. Hindi ba sila supporter? Supporter din po sila. Bakit nyo yan ang dapat nating unawain na mas sumisikat yung mga politiko na dadagdagan po yung mga naniniwala sa kanilang grupo. Ganun po yung politika eh. Dapat po yan inuunawa natin. No? So Duterte ba sila? O di Duterte sila, pasok. Duterte ba kayo? Pasok. Duterte lahat. Ang politika po ganun, nangungumbinsi nga tayo eh. Ano ba background niyan? Puta, binoto mo pala si Marcos ha. Bakit ka magdo-Duterte ngayon? Kahina-hinala ka. Hindi po ganun yun. Maaari pong hindi sila dapat bigyan ng cabinet position o kung ano pa man, di ba? Pero wini-welcome po ng mga politiko yung mga yan. Di ba? Dadayain tayo ulit. Kailan ka ba dinaya? Kailan ba nadaya yung mga Duterte? Hindi pa po natatalo yung mga Duterte. Yan sinasabi ko sa inyo, napaghahalo-halo nyo sa utak nyo yung mga napaghahalo-halo nyo sa utak nyo eh. Dadayain na naman tayo. May nagsabi, dadayain naman tayo sa 2015, 2025, 2020. Kailan po nadaya ang mga Duterte? Kailan po ba natalo sa eleksyon ng mga Duterte? Teka muna, nalilito na ako. Pasensya na kayo. Saglit lang, nalilito ko. Pasimplehin yung mga utak nyo, huwag nyo lituhin. Hindi pa po nadadaya ang mga Duterte dahil hindi pa po natatalo ang mga Duterte. Ang natatalo kayo na huwag nyo pong intindihin. Lahat po yan i-welcome nyo. Halimbawa po, may mga bumaliktad na dyan sa mga yan. Na-realize nila, putya, huli na po kami, pero na-realize namin ngayon. Halimbawa lang. Halimbawa po, yung 89 billion, hindi na tama to. May sakit. Halimbawa, may vlogger, may sakit yung kapatid, tapos hindi nabigyan ng, halimbawa lang Marcos siya, tapos hindi nabigyan ng kalinga ng pilil, tapos nabalitaan niya na isosoli lang. Yung talagang dahil doon, dahil very personal yun, putya, Marcos ako pero ayoko na. Grabe yung ginawa nyo. Yung kapatid ko may sakit, hindi na binipisyuhan ng pag-ibig. Tapos isosoli nyo lang dahil wala raw pera. Oh. Yung ba hindi nyo tatanggapin yun? Pag kinundinan niya na yung di wag na natin tanggapin yan lahat. Si Maharlika, wag natin tanggapin. Maski si Apollo Kibuloy. Di nyo ba alam, si Apollo Kibuloy yung nagtaas ng kamay ni Marcos Sara Duterte? Oh. Hindi po yan yung hindi po yan yung usapin. Ang usapin po, sumusuporta ka ba? Yan po yun. Ganun po ang politika. Para ka manalo. May tinanggihan ba yung mga politika? Kami po, susuporta na po kami sa inyo. Teka muna, ano ba background mo? Ano ba background mo? Anong background mo pinagsasabi mo? Susuporta na nga ako, background. Pagbigayan na ng posisyon yan, dyan ka mag-iisip. Teka muna. Nanghihingi lang yata to ng posisyon kaya bumaliktad. Diyan yan ang pag-isipan mo. Puta, kaya ka siguro bumaliktad, manghihingi ka lang. 'Di ba? Okay na tayo riyan, punta na tayo rito. Yan yung sinasabi ko sa inyo na maging mas lawakan natin kasi nasa politika tayo eh.
Nasa politika tayo. Wala po tayo sa lihim na samahan. Very welcome. Huwag mo lang siya bibigyan ng posisyon. Halimbawa, ako, puta, bagong pasok lang to, puta, nung nananalo na kami, tsaka to pumasok, tapos yung pala manghihingi ng posisyon. Teka muna, cool ka lang dyan. Cool ka lang muna dyan. Puta, unahin ko muna tong mga wala pang sumusuporta sa amin, narito na. O, ganun. Pag magbibigay ka na ng reward. O, ayan, tinitiyak ko sa inyo, hindi ako manghihingi ng anumang posisyon, ni hindi po ako magpapaimbita eh. Okay. Okay? Okay, punta na po tayo rito. Kaya iba po yung mga political vlogger talaga. Tignan nyo naman si Ka Eric, na kontra ba nila? May kumukontra ba kay Ka Eric sa mga Duterte supporter? Oh. Hindi nyo pwedeng kontrahin nyo. Pucha, nakulong na yan si Badoy tsaka si Eric dahil sa katatanggol dyan eh. Nataas. Pinakulong na. Okay, punta po tayo rito sa House of Cards. Tinanong na naman, ito hindi po nang aasar si BP Sara. Matalas po kasi mag-isip eh. Matalas mag-isip si BP Sara. No, pag may nagtanong, nakakahanap siya ng pambato. Di ba? Sabi nagtanong sa kanya, ano po masasabi niyo sa 20 million food budget for Sona? Hindi ko yan masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives. House of Cards. Task. Yung mata niya. Yung mata ni BP Sara, di ba? Gumaganon-ganon. Alam niyo na ibig sabihin, no? Hindi rin po. Ang Banateros kayo ng Banateros. Ang Banateros po ba ay supporter ni Duterte? O kung supporter sila ni Duterte, bakit nyo po problemahin? Pinoproblema nyo kasi, huwag nyo problemahin. Go on lang kayo. Hindi nyo gusto yung ibang sinasabi nila, pero nagkakasundo kayo na supporter sila ni Duterte. Good. Yun lang po ang pagkakasunduan. Hindi sa ibang bagay. Ayaw nyo na ugali nila. Bakit naman, hindi nyo na mapapakasalan niya mga yan? Problema lang sa ugali kung magpapakasal kayo. Pero kung pare-pareho lang naman sumusuporta kay hindi nyo kursunada yung ugali nila. Sa akin, maraming hindi may kursunada sa akin. Sa ugali ko. Di, ano magagawa ko? Move on lang. Di ba? Basta, Duterte ka ba? Sige. Ako pa rin sip-sip po. Alam mo, ito sasagutin kita, Skywalker Okay. Kung ako sip-sip lang, dapat kay Marcos na lang ako nagsip-sip. May chance pa akong yumaman. Hindi mo ba naisip yun? Magsisip-sip rin lang ako dito pa sa wala ko nahihita. Alam niyo, pagsisip-sip kang tao kasi may nahihita ka. Wala nga ako nahihita Dito sa mga Duterte. Wala pong isang vlogger, wala pong magsabi sa inyo na kumikita sila sa mga Duterte. Lahat po ng vlogger magsasabi sa inyo na hindi kami ni Cinco, walang bigay yung mga yan. Magsisip-sip ako sa hindi ako kumikita. Baka naman tama yung pinaglalaban ng Duterte kaya ako sinusuportahan. Bakit ako? Lahat nababalitaan ko. May pera sa Marcos, merong pera sa Marcos. Kung magsisip-sip ako, di kay Marcos na. Kaya nga sip-sip dahil may mahihita ka Pag wala ka nahihita sa sinusuportahan mo, malamang sa hindi, pinaniniwalaan mo yung sinusuportahan mo. Pasensya naman yung mga kapitbahay natin.
Di ba? Ay, okay lang yan. Yan ang paniniwala mo eh. Pero sa lahat po ng sip-sip, ako lang yung wala nahihita. Di ba? Mahirap po yan. Mamamatay kayo sa kaiisip kay Badong. Pag-iisipan nyo ng pag-iisipan si Badong pero wala kayong mahihita sa akin. Dahil hindi magkokonek eh. Walang maniniwala sa inyo. Sip-sip ako sa Duterte. Bakit? Bakit ka magsisip-sip sa wala ka mahihita? Meron na ba kayo narinig na kumikita sa mga Duterte? Wala. Hindi sila ganun. Di ba? Hindi sila ganun. Okay. Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives, House of Cards. Tapos kumikindat-kindat si BP Sara. Magaling eh, no? Magaling. Alam niyo po, ang meaning po ng House of Cards, siyempre yung literal meaning niya, structure built of playing cards previously balanced together. Di ba? Yung House of Cards, literal yung ano eh, yung mga cards na ginawa mong bahay o structure, yung mga pa-triangle. Pero yung dahil po mabuhay yung House of Cards, mabuhay po yan eh. Di ba? Yung yan po pag sinabing House of Cards sa political parlance. gamit lang tayo ng konti. Ito po yung meaning niya, an insubstantial or insecure situation or plan. Insecure, wala pong kasiguruhan. Di ba? Wala kang tibay na maaasahan. Marupok, correct. Wala kang tibay na maaasahan. Yan, House of Cards na yan. Wala kang tibay na maaasahan dyan. Ito mismo, hindi lang po yung House of Cards. Hindi lang po yung House of Representatives, yung Malacanang itself. Meron din pong TV series yan na napanood ko po, Kevin Spacey. Nasubaybayan ko. Kaya lang medyo nababuyan na ako bandang huli. Kaya lang maganda yung manipulation, yung pagmamanipulate ng mga tao sa mga dati siyang majority floor leader ng Congress na naging presidente ng Amerika, etc., etc. Mabuhay. No, yung ano po siya, yung hindi po siya matatag. Na palaisipan na naman, alam na naman nila yung ibig sabihin ni BP Sara na itong Malacanang, itong na nakasandig sa House of Representatives ay masyadong mabuhay. No? Wala po siyang kasiguruduhan sa sarili. Insecure. Napaka-insecure ng mga tao diyan. Kaya nga po, tignan nyo kung pagkakaiba ni Pangulong Duterte at etong kasalukuyang administrasyon. Ang dami pong inimbitang kalaban ni Pangulong Duterte dahil sa pinaglalaban niya. Pero, hindi pa rin po natibag. Lahat ng media, kalaban na si Duterte. Yan yung sinabi ni Attorney Jimmy Bundok, di ba? Tama ba si Attorney Bundok yun, nagsabi nito, no? Lahat ng media, kalaban si Duterte nun. Pero hindi pa rin natibag. Kasi alam ng taong bayan eh, para sa kanilang ginagawa eh. Alam ng taong bayan na ano eh. Alam ng taong bayan na yung Duterte talagang nagsasakripisyo, dumadam ang mga kinakalaban ng Duterte, grabe. Hindi po mga simpleng corrupt na politiko. Mga oligarko. Kaya nga nagsasalita yung mga oligarko ngayon. Para kay BBM. Okay. Yan po, kaya buang na naman. Tama yung reaction.